Brother, napansin ko rin na mga words mo, saan ang gagaling to mga... Sa akin, personal experience. Simple ang konsepto eh. We only get to live for 60 short fucking years and I'm already half of my life away from death. Mamamatay na ako eh. Yeah. Tapos tignan mo, brother. Minsan ka lang buhay. Gapirot lang yung ng 60 years ng buhay mo. Pero ito malala, pag namatay ka, walang hanggan ka ng patay. Yun ang hirap eh, sasabihin, ako yung na-scam ko. Baga parang, hindi unang-una sa lahat, hindi ko naman kailangan ng pera ninyo. Ngayon, medyo hot topic to, pero I'm sure nasagot mo na to ng ilang beses. Doon sa mga hindi pa nakakapanood, gusto ko lang din tanungin si Brother Chai kung ano sa tingin mo, ano ba talaga mas okay? Diploma ba talaga or discarded? Kung yun ngang inang may diploma kang hirap pang dumiskarte. Ano ngayon ang assurance na kapag tinanggal mo yung diskarte sa equation, instant success ka? Kung ang assurance pala ng pagiging successful yung kawalan ng diploma, sana lahat ng nasa squatters area mayaman. Karamihan sa mga nagsasalita na sa social media na sinasabing huwag ka nang kumuha ng diploma kasi interesado sila sa pera mo. Interesado sila sa pera mo, tapos ang binibili mo sa kanila yung kung hindi naman totoo, payayamanin kita! What's up mga kabit? Kamusta kayo guys? Meron akong special guest ngayon na sobrang ingay sa social media, sa TikTok, sa YouTube, halos lahat, Facebook, no? Kasi sa kakaibang pamamaraan niya kung paano tumulong sa tao, mag-inspire at mag-motivate, no? Talagang kahit ako nung una pinapanood ko siya, sabi ko parang okay talaga yung way niya magsalita, no? Kasi kumbaga real talk and walang filter, no? Siguro siya na lang magpapakilala sa sarili niya, si Brother Chai Chester. Maraming salamat, Brother Marvin Fabius. Kamusta pare? Thank you so much sa pagpunta mo rito. Salamat sa pag-imbita sa akin. Na-appreciate kita. Hindi naman ako importanteng tao eh. Sa munting natin podcast venue natin. So, ang reason guys bakit ko siya in-invite dito, of course, is gusto ko rin na ma-inspire tayo kung paano ba siya, ano ba si Chai Chester sa totoong buhay, and kung paano ba siya nagsimula, and ano ba yung mga pwedeng maibigay niya sa atin na mga puntos, kung lalo na doon sa mga gusto rin na maging influencer, ano yung pwedeng ma-advise din ni Brother Chai Chester sa atin. Kasi sa mga hindi nakakaalam guys, hindi lang influencer si Brother Chai, kundi siya rin ay negosyante. So gusto ko ring matuto sa kanya, no? And gusto ko mapulot, brother, yung mga good points sa'yo. Paano ka ba nagsimula? Ordinary taong bayan lang naman ako. Simula ako sa buhay, ang nanay ko nagbarko, tapos nagkakilala sila ng tatay ko. Matigas sa lalaki yung tatay ko. So, pagbaba ng barko ng nanay ko, buntis. Matigas. Mabisa. Potent, na? De ngayon, syempre, noong mga panahon na yun, ang akin namang nanay, nabuhay sa isang panahon kung saan hindi... Ngayon kasi tanggap na single mother, single mother. Dati ang tawag, disgrasyada. Oo. So, di takot ngayon sa scrutiny ng mga tao. Ang ginawa, pinanganak ako, ibinenta ako ngayon sa isang matandang may pera. Tapos, okay naman ang buhay doon. It was a controversial decision na ginawa ng nanay ko. Pero it was for the best. Kasi nakapakinabang naman kami parehas eh. Diba? Yeah. So, di naalagaan ako, kumita pa yung nanay ko. Okay naman. Everybody happy. Everybody happy. Kahit yung matanda, masaya din naman siya. Correct. So, di paglipas ng ilang panahon, yung matanda namatay. Ngayon, 18 anyos ako, labas na ako ng bahay kasi syempre hindi naman ako parte ng pamilya, 'di ba? Hindi naman ako kadugo eh. So they made the hard decision para paalisin ako ng bahay. Tapos in and out na 'yon ang bahay ng kung sino-sino. More or less siguro mga 6 na buwan din ako noon. Hard to remember. In and out ng bahay ng kung sino-sino, pero generally nasa kalsada akong tutulog ako sa kalsada. Grabe. Oo, okay lang naman. Kasi pagka nasa kalsada ka nakatira, buong mundo, bahay mo. Wala ka lang bubong sa ibabaw ng ulo mo. Pero lahat ng bubong na makita mo sa paligid, bubong na yun sa ibabaw ng ulo mo. Ibig sabihin na ng buong mundo, CR mo din. Oo, kumbaga parang naranasan mo rin talaga, brother, yung mga ganun. Usually, yung mga ganun, mga tao nakakaranas na ganun, sila rin yung magiging parang gigil na gigil din talaga sa buhay. Oo, brother. Iba yung gigil ng mga... May chip on the shoulder. Ang gusto ko na, maging mas mayaman pa ako kaysa dun sa lahat ng nagpalaya sa akin combined. Yun ang pangarap ko. Bro, nafe-feel kita. Ang daling sabihin, pero ang hirap gawin. Nafe-feel kita, bro. Nag-enjoy naman ako nun kasi, syempre, di ba, I don't answer to anyone but my conscience and my God. Yeah, oo. So, paglipas sa ilang panahon, aral ako sa TESDA, nakarami ng kurso.
Isa sa mga kurso na nakuha ko noon, napakinabangan ko ng gusto, call center training. Tutubahan ka pirasong confidence ba? Confidence. Malaki pala bayad pag may confidence ka, no? Apply ako ngayon sa UNTV. Lumusot. Host na isang programa. Hindi nagtagal yung programa, hindi ko rin alam kung bakit kasi basta na lang hindi nagkaroon ng schedule. So, wala na, laglag ako. Yung co-host ko naman, dilipat ng umaga. Tapos, pagkatapos ko noon sa pag-hosting, diretso call center na yun, kalot kanan, puro BPO. Okay. Generally BPO. Tapos, sarili ng hanap buhay, paglipas na ilang panahon, andito na ako ngayon sa opisina mo. So, from nanggaling ka dun sa ganung experience, tapos biglang, syempre, gigil ka sa buhay. At the same time, bumanat ka na ng negosyo. Tapos, paano ka napunta dito sa social media? Bigla kang sumulpot Bigla kitang nakita sa FYP. Sabi ko, ano to? Sino to? Ba't parang Pero, make sense kasi yung mga sinasabi, di ba? Pinlano ko to pero hindi ganito kaaga. I was thinking na magbabayad ako pag tungtong ko siguro ng 40 anyos, gano'n, pagka medyo may edad-edad na ako. Pero for sudden twist of faith, may mga tumulong sa akin ng mga kabataan. Ito hindi planado na meron tumulong sa akin ng mga kabataan. Ang usapan namin sa kanila lahat ng pera sa social media. Kung sakali mang lumaki yung pera, bahala na sila. Choice na nila kung bigyan nila akong pera. Pero interesado ako dun sa kasikatan na kaya nila ibigay sa akin. May mga tumulong sa akin, mga kabataan. Salamat doon. Thank you. Salamat sa inyo. Na-appreciate ko. Although ngayon, hindi na kami magkakasama. Sila yung kasi, ewan ko, idol kasi nila si Andrew Tate. Hindi ko naman kilala si Andrew Tate noong mga panahon na yun. Alam ko lang yung pangalan. Tapos, meron akong konting alam na, mali pa nga pagkakaalam ko. Alam ko MMA fighter, hindi pala. Kickboxer pala yun . So, nakita nila na parang kahawigan ng bunganga ko. Ganon, siguro. So, sabi, sir, ganito, sige po, question and kasi regular kami nag-question and answer nun . Tapos, paglipas ng ilang panahon na question and answer, ganun, tanungan lang. Sabi, sir, shoot ka namin, testing lang natin, tingnan natin kung ano mangyari. Sinut. Tapos, normal lang, nagkikwentuhan lang kami. So, yung bunganga ko na, alam mo, yayabang-yabang, ganun, normal lang kasi kami yung magkakakwentuhan, di ko naman alam ilalabas pala nila sa social media para pumutok dun. Diba? So, inedit nila, gumawa ang bagong TikTok, tapos in-upload yung unang video. Sabog yung unang video, brother, 1.4 million kagad yung views. Pero, lahat nung comment, bash. At least pumutok. Diba? Pumutok sa mukha ko. Yung pangalawang video, gano'n nun . Puro bash pa rin. Yun ang unang-unang video mo. Kakaiba yun. Kasi matatawag ba naman sa akin, Andrew Tate. Okay na sana papagano na di ba? Sumikat sa 1.4 million views, tapos yung pala puro bash. Yung puro bash, brother, puro bash. Pero naging maganda yung resulta. Kinilala ko na si Andrew Tate, diba? Wala naman akong choice Sinasabi ba naman, Andrew Tate. Puta, syempre, diba? Sinerch ko na kung sino ba ng Andrew Tate na to. It turns out, yung pala, parang motivational speaker pala yun. Hindi ko naman alam. Basta ang alam ko, yung MMA fighter. Mali pa nga Kickboxer pala yung hinindot na yun Maraming mga bagay na nagme-make sense sa mga bagay na pinagsasabi niya. Pero hindi naman ako interesadong kopyahin siya in the first place. Hindi ko naman kilala yun totoo. Inedit nila, kamukha ng mga pagkaka-edit ng Andrew Tate. Yun ang ginawa nila. Sakto, meta yun. Meta. Kung paano inedit yung mga tulad ng Andrew Tate. Siguro nakita ng algorithm ng Facebook, lahat dapat ng kamukha nito. Yan, paputokin natin. Pumutok. Chamba ba? Pero magagaling din kasi yung mga bata. Brother, napansin ko rin na yung mga words mo or yung mga saan ang gagaling to mga yung mga generally knowledge mo? Sa akin, personal experience. Tapos, mahilig din kasi ako magbasa ng mga libro. Although boring talaga yun. Pero we have to do the boring parts para, diba? Para umusad tayo intellectually. Parang, alam mo yun, parang pag-workout yan Gusto mo ba yung nasasaktan ka? Hindi. Pero kailangan mong gawin yung kailangan mong gawin. Gusto mo maging mas healthy katawan mo? Kumain ka ng mga mas healthy pagkain. Masarap ba yun? Hindi. Pero kailangan mong gawin yung kailangan mong gawin. Ganun lang din ginagawa ko. Generally, mahilig kasi ako magbasa ng mga libro ko. Ano mga libro yung pinagbabasa ko? May mga ibang So, sobrang luma na. Libo-libong taon na yung mga ibang libro yung pinagtsatsagaan ko pang basahin. So, ang dami mong natutunan doon sa mga binasa mo na more on mga motivation books or mga self-help
help books, no? Mga siguro Wala mga naman leadership masyadong books motivation yan. na, Hindi ganun ang More interest on- ko, motivation. Hindi ganun. Kung nakaka-motivate man ako ng tao, byproduct na lang yun. Basta ako, isang ordinaryong tao, baka may sariling opinion. Yun lang. Yeah. Yun ang claim ko sa social media. Hindi tulad ng mga ibang social media, motivational, PR. Hindi ako interesado sa mga ganung college yan. Basta ako, ordinaryong taong bayan, may sarili akong opinion. Tapos, yun lang, ganun. Oh, tsaka kumbaga parang yung sharing mo talaga galing sa experience eh. Yun ang napapansin ko sa iyo eh. Pagdaanan eh. So, alam mo yun, na compilation of best practices. Kasi maraming beses na rin akong pumalpak, Brad. Oo. May isang pagkakataon nga, nalimas ako, ubus eh. Ay, ito ba yung yung sinasabi mo sa akin kanina? Hindi, iba pa yun. Iba ba? Oo, bro, Maraming beses na. pagka may sarili kang hanap buhay, up and down yan. Correct. Hindi lahat ng pagkakataon, puro pataas. Diba? Hindi ganun. Guys, sa mga hindi nakakaalam sa totoo lang, si Chichester din ay isang mga trader ka rin before, di ba? Nag-crypto ka rin Hanggang ngayon, tuloy-tuloy naman ako nag-trade. Hanggang ngayon, oo. Pagka merong sobrang gandang trade, too good to pass on, ganun. Munti ka na nga ako makalima sa crypto eh. Munti ka na ako nun, Brad. Oo. 62,000, pababa. Sabi ko, uy, puta, panalo to, pababa. Syempre, alam mo na, di ba? Oo. Pagka masyado ng mababa, wala namang ipapupuntahan niya, kundi paangat eh. Yes. 42,000, pasok ako ngayon. Oo. Pagpasok ko ng 42,000, bumaba, nag-27,000, Brad. Akala ko yun na yun kasi galing ng 60-something thousand eh. Oo. Bumaba, nag-42,000. Oo. Akala ko aangat na kasi may pitik na eh. Diba? May mga indicators ka eh. May mga pitik na eh. Siyempre. Bumaba pa lalo. Wala. Munti ka na. Ang Pero, hirap ito. Kumapit ako. Pero tangina ko, Brad, hindi na ako nakakatulog nun. Diretsahan. Ba't mga magkano ba Umangat more or uli. less? Umangat. Nung umangat ng 46,000, di kumita ako kapiraso. Oo. Nilabas ko na. Di na ako ulit pumasok. Yoko na, Brad. Kinabog ako nun. Dinaga ako nun. Baka mamaya bigla pang dumakas. Ayun, no? sakto nga. Nung umakyat ng Pag-out kapiraso, tsaka ngayon bumaba ng 18,000. Patay. Sumakto. Kung Kung Intay ka ngayon, no? tangina, bakit zero na naman ang putak na naman Chester na bobo. Ilang taon yun eh. Just imagine, no? Oo. From 44, lumagapak 18,000 yata yun. Oo, eh, no? Tas brother, imagine, grabe. makakabawi siya ngayon. Pero hindi naman ganun. Usually, i-out mo na yan eh. Oo, Diba? pagka masyado na mababa, out mo na yun. Diba, Tapos, instinct. salvage na lang kung ano matitira. Ganun. Oo. Lahat sinasabi ng mga tao, crypto is a scam. Crypto is kasi bumaba na. Hindi nila alam. Babangon ulit ngayon. Nag-73,000 na naman, di ba? Di ko kaya in-expect yun eh. Babalik Oo. uli sa dati. Ay, Hindi ko maganda in-expect talaga naman. na babalik uli sa dati yun. Kasi, syempre, puta, alam mo yun, kabisado ko yung merkado ng stocks eh. May pump and dump eh, di ba? Pumasok Yeah, sa yeah, stocks, yeah. di ba? Tapos, nagpapataas lang ng presyo, tapos ilalaglag na pagkatapos, di ba? So, kabisado ko yung mundo ng stocks. Yung konsepto ba na, alam mo naman eh, di ba? May mga behind the scenes na mga bagay na nangyayari sa mga Yes, whales of eh, di course, ba? of course. Iniisip ko, baka ganun din yung nangyari. Kasi out of the usual, brother, coming from parang 62, 64 na peak, biglang putang ina mo, 18,000. Oo, Grabe naman yun. Siyempre may mga manipulation din dyan. Oo, Tsaka di sunod-sunod na yung mga nangyari bad news eh. So, actually, guys, speaking of trading, dati ang dami sa akin nagtatag nung may content kaya na about sa trader na sabi mo. Yung mga trader, yung mga, mga ahente. Oo, So, kasi parang- di ba nga, nadali nga ako, munti ka na ako eh. Bad trip ako nun eh. May Siyempre, bad trip ako nun. Correct, Yung correct. sinasabi ko, ayente yung kumikita. Alam mo, diretsahan, Brad, ang madalas naman talagang, yung as in straight out, kumikita lang talaga ng paamig dyan. Oo. Yung mga gumagawa ng mga fake account natin, Oo. tapos nanghihingi na investment, di Mas ba, may- diretsahan lang. mas mayaman Meron kasi niyang isa, mag-iingat kayo ha, merong isa na ginagamit yung pangalan ko sa TikTok, Oo. na parang 4,000 followers na yata yung yun. Okay. Tapos, nanghihingi ng pera, investment daw sa crypto. Hindi ako nanghihingi ng investment, ha? Tapos, alam mo ba, ang minimum investment, 1,000 pesos. Sabi ko, putang ina mo, ganun ba ako kahirap para magpa-invest 1,000 lang? Ang kapalit, 10,000 pesos daw. Grabe naman, maghahanap buhay lang ako. Kahit sabihin mo construction worker ako, 2 araw na hanap buhay lang, may 1,000 na ako eh. Mukhang maganda yan ha. Parang gusto ko magpasok dyan ha. Tangin na, diba? Magiging Hindi, mag-ayente na lang tayo ng ganun. Gagawa lang pala fake account ako sino sikat. Bro, mas Hindi ka ba mayaman nadadali sa ng atin ganun? yun. Bro, meron akong in-interview dito before na 2.5 million ngayong nakakuha sa kanya. Yung Ay, mga poser ko, bro. Pag-aaralan nila yung character mo. Pag-aaralan nila yung way mo mag-reply, magsalita, tapos magugulat ka na lang, nag-deposit na yung mga kaibigan mo dun. Ganun katindi Tangina. to mga poser. Mga sindikato kasi to. Kaya Yun ang mahirap din legit, sila. na tuloy-tuloy lang talaga, pasok ng pera. Illegal yun, pero ibig ko sabihin legit, yung sa kanila pasok lang na talaga ng pasok ang pera. Pero kung ikaw mismo nagte-trade ng sarili mong crypto,
up and down yan. Huwag tayo maglokohan. Diretsahan lang tayo. Up and down ng crypto. Tama, pare. So, ikaw, brother, ayan, medyo nabanggit ni Brother Chichester kanina yung kung saan siya nanggaling. Ngayon, medyo hot topic to, pero I'm sure nasagot mo na to ng ilang beses. Doon sa mga hindi pa nakakapanood, gusto ko lang din tanungin si Brother Chai kung ano sa tingin mo, ano ba talaga mas okay, bro? Diploma ba talaga or diskarte? Sa tingin mo? Ano yan? Sequence, brother. Puwera bash muna doon sa mga ibang ina. Wala munang bash. Hindi ko muna kayo babash. Pagpahingahin ko muna kayo mga hindi kayo. Mamaya ako ay babanatan. Pero doon muna tayo doon sa sequence kasi yan eh. Ibig sabihin, unahin mo muna ang kunin yung diploma. Kung meron ka namang option na kumuha ng diploma, di kumuha ka ng diploma. Bakit? Kasi unang-una, pagka nag-apply ka ng trabaho, tapos may diploma ka, ang daling matanggap. Tapos pag nag-apply ka pa ng promotion dahil natanggap ka na, ang daling ma-promote. Yes. Kumpara mo ngayon doon sa diskarte ka lang, mag-upload diskarte lang. Tapos pag nag-apply ka ng trabaho, hirap na hirap ka. Diba? Eh, ako rin naman eh, nandun din naman ako sa magkabilang panig ng diskarte at saka diploma. Although wala naman ako nakuha ng diploma ng college, diba? Pero nakarami ako ng certificate ng TESDA. Oo. Ngayon, napakinabangan ko naman eh. Nakapasok nga ako sa call center dahil sa training eh, diba? Eh, isipin mo, hanggang ngayon, construction worker pa rin ako, tapos diskarte lang. Diba? So, napakinabangan ko ngayon yung nakuha ko ron sa TESDA para makalusot ako sa call center. Yeah, oo. Tapos ngayon, pagpasok ko sa call center, edi unang salta ko, 15 mil agad sweldo. Kumpara mo yung diskarte, na puta, nasa kalsada ako, naghahalo ng semento, nagtatawag ng mga pasero, nangangalakal ng basura. Makes diba? sense. Sige, diskarte ka. Anong diskarte? Wala, kung ano lang matsambahan dyan sa paligid. Bakit? Kasi di ka matanggap sa trabaho eh, di ba? So yun, tungkol sa diploma ko, diskarte. Pero alam mo, generally kaya lang naman tinatanong yan kasi meron kong parehas na option kasi sa harap mo eh. Totoo. Kung nakatira ka sa inang bundok tralala, tapos tagababa ka lang ng kamote ron, ganun, hindi mo na po problemahin yung diploma. Diskarte ka na lang, diretso, ganun. Totoo. Pero the fact na tinatanong mo yan, kadalasan, ibig sabihin nun, yung mga estudyante kasi, tatamad nyo kasing mag-aral eh, di ba? So ano ngayon, hahanap ka ngayon ng kung sino man nagsasabi, nung gusto mo lang marinig, gusto mo lang, na wag ka nang mag-aral, dumiskarte ka na lang. Tapos tingnan mo, saan ka mapupunta? Sa mga networking. Sa mga retail, sa mga ang uuto, nakukunin yung pera mo, tapos hindi ka naman talaga payayamanin, pero ang binibili mo sa kanila, yung pangakong inakayayaman ka. Diretsahan lang tayo, di ba? Karamihan sa mga nagsasalita na sa social media na sinasabing huwag ka nang kumuha ng diploma kasi interesado sila sa pera mo. Interesado sila sa pera mo, tapos ang binibili mo sa kanila, yung paong hindi naman totoo. Payayamanin kita! It's as if you're dealing with the devil. Ang bobo nyo pag naniwala kayo sa mga ganyang influencer. Sequence yan, sequence. Tapusin mo yung pag-aaral mo. Mas madaling kumilos sa buhay pag may diploma ka. Tsaka ka dumiskarte pagkatapos nun kasi pinag-aaral ka naman ng nanay mo. Pinag-aaral ka ng gobyerno. Ang tamad mo lang. Yun. Simple. Guys, ganun ka simple. Galit na galit si Chichester sa mga ganung type of tao. Kasi sa totoo lang guys, yung mga yumaman sa diskarte, matindi yung pinagdaanan yan. Hindi lang basta-basta na didiskarte yan. Matindi yung hugot at the same time, talagang bumanat ng todo. Nag-aral, nagbasa ng libro, kahit hindi nakapag-aral yan. Humanap ng mga mentors yan, na mga nandun na sa taas at talagang may tumulong din sa kanila para makapag-start. So, ang sinasabi ni brother is yung mga nag-aral, syempre sa pag-aaral, doon ka rin matututong dumiskarte. Kahit siya nga, di ba, nag-testa. So, for us, brother, parehas importante. Tsaka nagkakatulungan talaga yan. Kaya lang, syempre, matibay din talaga yung mga taong gigil na gigil, di ba? So, yung mga dumiskarte. Pero, again, kailangan mo talagang aralin ng maigi. Kailangan mo talagang, kumbaga yung desire mo, talagang matindi para dagdagan ko ng kapiraso, brother. Sige. Kung yun ngang inang may diploma kang, hirap pang dumiskarte. Oo. Ano ngayon ang assurance na kapag tinanggal mo yung diskarte sa equation, instant success ka? Kung ang assurance pala ng pagiging successful, yung kawalan ng diploma, sana lahat ng nasa squatters area mayaman. Tayong maglokohan. Makes sense. Simple ang buhay, bro. Yung mga nasa social media yayabang-yabang, hindi na kailangan ng diploma, wala ako natutunan sa school. Ano assurance niyan? Parang diba? wala ka naman pinapatawa. Diba, ala kayong tawaan kayo. Sa akin, simple lang ang konsepto. Pag nakikita ko sinisira nyo kinabukasan ng Pilipinas, yung mo. Ayan. Nako, yari kayo. Meron ng tulpo sa social media, yari kayo. So, yun lang guys. Yun na kasi ang point. Kumbaga, obviously, wag tayong loko ng ibang tao, no? Sabihin natin yung totoo.
kumbaga, okay namang motivate ka, mang-inspire ka. Pero pagka sinasabi mo sa tao na dumiskarte ka lang, tapos meron kang i-offer na something, yun ang medyo sketchy, di ba? Kapag sinabi mo, dumiskarte na lang kayo, sumali na lang kayo sa akin, or magbenta ka na lang ng mga product ko, yun ang medyo parang sketchy, no? Makikita mo rin sa mga taong may ino-offer. At saka kita mo, Brad, ang interest talaga nila yung pan-tuition fee ng estudyante. Ayun. Tang-ina, Brad. Kitang-kita mo yun eh. Bakit? Kasi sure money yun eh. Halos lahat ng bata gustong pag-aralin ng magulang. Kaya na ibig sabihin, may involvement na pera doon kung mo gustong pag-aralin ng magulang. Pag inihilot mo ang utak ng taong bayan para yung pang-aral dun sa bata, na yung yung mismong institusyon ng pag-aaral, daan-daang taon na ang tawag eskwelahan, tapos sinisira mo yung integrity ng inang sigurado kang institusyon na subok na ng panahon para sa isang course na hindi mo naman alam kung gagana o hindi dahil interesado ka lang talaga sa pera ng mga tao. Bad business practice yan, Brad. Correct. Bad business practice yan. Hindi lang sa course, pati syempre sa mga nag-offer ng mga opportunity, kahit mga networking. Kasi ako, yung mentor ko nun, sinasabi niya sa akin na, Marvin, pag ikaw ay nag-i-invite ng mga tao, siguraduhin mo na gusto mong tulungan niya at the same time, wag mo silang titingnan na parang peso sign. Kasi usually yung iba na nag-i-invite sa networking, hindi sila na-train talaga na talagang yung parang binibuild mo yung relationship sa tao, ang tingin nila sa tao pag nag-i-invite sila is pera o pay-in. Na pag sumali yan mamaya, meron akong kikitain sa referral at saka sa pay-ring. So pagka ganong type of networker, yun yung mga medyo alanganin no? Kasi may mga legit naman talaga maaayos na naiintindihan ko rin yung konsepto nung kabilang panig na naghahanap buhay din sila eh. Diba? Okay sa akin yun, good shit yun. Networker ka man o kahit na sino ka pa, naghahanap buhay ka, legal naman, walang problema. Pero nagkakaproblema lang naman kapag alam mo namang masisira buhay ng tao doon sa ino-offer mo eh, 'di ba? Exactly. Yung konsepto lang na halimbawa, may cancer o operan mo pa ng putang inang investment, alam mo mamamatay na yung tao. Oo. 'Di ba? Alam mo pampagamot niya na lang sa ospital, gugustuhin mo pa i-pay in pa sa'yo, naman. 'Di ba? Alam mo pampaaral ng bata yan eh. Yes. Dahil lang alam mo stealing a candy from a baby dahil alam mong madaling kunin yung pera ng bata, kukunin mo na. Brad, hindi lahat ng pera sa mundo kailangan kunin mo. Bakit? Kasi aanhin mo na makamtan mo ang buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang iyong buhay. Tama. Sapagkat anong kaya mong ipagpalit-kapalit ng iyong buhay? Kahit gaano pa karami pera mo, pag hindi ka tinatanggap ng Diyos sa langit, magkikita-kita pa rin tayo sa impyerno. Sigurado. Oh, guys, grabe yun. At saka lalong-lalo na, dun sa mga nag-o-offer din, na tuturuan nyo pa yung mga ibang tao na kung ano-anong ibenta, isanla yung gamit, ibenta yung kalabaw, isanla yung lupa, or kung ano man. Nanay mo. May nanay mo. Guys, please lang. Okay, magagalit si Brother Chai, wag yun ang gagawin yan. Actually, napakadali lang manloko ng kapwa-tao, brother. Walang ka-challenge dyan. Yes, sa taba ng utak ko na to, napakadaling manloko ng kapwa-tao. Sa totoo Pero lang. tignan mo, hindi ko pinagtsatsaga ang gawin. Yes. Kasi alam ko simple ang konsepto Oo. We only get to live for 60 short fucking years and I'm already half of my life away from death. Mamamatay na ako Yeah. Tapos tignan mo, brother, pag minsan ka lang buhay, gapirot lang yung ng 60 years ng buhay mo, gapirot lang yun. Pero ito malala, pag namatay ka, walang hanggan ka ng patay. Yun ang hirap doon. Tsaka wala nang bawian. Wala na, Diba? brother. Wala Patube nang yun. second As soon as chance. kinuha ka na ng Diyos, umalis na yung buhay mo sa katawan mo, tapos yung katawan mo, patay na, nilalamon na ng Yes. lupa. Magkakaintindihan tayo sa kabila kung totoong may Diyos. Totoo. Tapos magkakaintindihan tayo sa lahat ng mga bagay na pinaggagawa natin, sa mga perang pinagkakain natin, na pinaglamangan natin sa kapwa-tao natin. Kaya nga ako guys, sa totoo lang, ako mismo nasasaktan din ako pagka yung na minsan may nag-chat dyan na scam dun sa mga poster tapos or yung mga yun ang hirap sasabihin ako yung na-scam kumbaga parang puta hindi ko nang una sa lahat di ko naman kailangan ng pera ninyo, 'di ba? Yung mga nag-i-scam tapos sasabihin nila scammer yan. So parang for me, teka muna. Unang-una yung nagsasabi niya yung mga taong wala namang mai-scam. Wala namang mai-scam sa inyo. Diba? Puta ina. Wag ako. Pangalawa, alam naman ng lahat, no? Marami akong business, pwede niyo ako i-background check. So guys, please lang mag-due diligence din kayo kasi baka mamaya yung mga tao na yung mga poser, no? Kunyari ikaw na biktima ka, ipipilit mo na yung taong
poster na yun is kami. No? Tapos sasabihin mo, ay hindi, hiningan ako naman 1,000 yan eh. May mag-offer ng 10% investment or what. Wala kaming ganun at never ever na kami ang unang magme-message sa inyo. Sa sobrang kabisihan namin, hindi na namin kayang mag-message pa sa inyo ng mga ganyan investment. So, wala kaming ino-offer at hindi kami nang-i-scam ng tao. Mag-content kayo or i-post nyo sa Facebook, social media pag meron ako personally na patunayan nyo na ako yun, nagpa-offer ako ng scam. Kaya please lang, yung mga nagtatawag na scammer dyan, i-double check nyo bago nyo kami sabihin ng ganyan because we don't need your money. Yun lang masasabi ko sa inyo. So, brother, ikaw. Alam mo, medyo malawak kasi yung konsepto ng scam na yan eh. Kasi hindi lang naman na ibig sabihin ng scam hindi rehistrado negosyo. Taki na bro, may mga alala ako jacka straight out. Rehistrado negosyo. Pero yung mga gawain sa loob, straight out scam. Ang dami kong kilalang ganyang negosyo. Mayayaman pa sila. Legit, tapos sa likod doon, merong mga... Ano ba nagpapalegal sa isang negosyo? Rehistrado. Oo. Yun lang. Rehistrado. Totoo. Yun lang. So, rehistrado ka, nagbabayad ka ng tax, yun na. Legal ka na nun. Oo. Pero kung paano mo ginagawa yung pera mo sa loob ng negosyo mo, mo ibang usapan yun. Diba? Yeah. Ang daming mga scammer sa loob mismo, yung mga gawain nila sa loob. Tignan mo, yung isa nga, lumabas yung marketing tactics niya sa social media. Diba? Paglabas, ina mo, binanatan siya ng taong bayan. Pero legal ang negosyo nun. No. Legal ang negosyo nun. Rehistrado ang negosyo nun. No. Pero tignan mo yung marketing tactic niya. O, gawa ka pa ng course, ha? Gawa ka pa ng course, sasabihin mo, yung pan-tuition fee, ipang-business na lang? Akala ko ba yung pan-tuition fee, ipang-business na lang? Ba't gumawa ka ng course? Nagawa mo. Tignan mo, magtataka ka, yung mga tao na yun, interesado sa pan-tuition fee ng mga tao, mga course nila na binibenta. Akala ko ba ipang-business na lang? Ba't gumawa ka ng course? Enrollment din yun eh. Diba? Ginagago mo na lang kami. Tinatado mo na lang kami. Hindi ko kilala yan, brad, ha? Madami sila, brother. Hindi isang piraso. Madami sila. Diretsahan. Madami sila. Hindi yan isang piraso. Walang pinapatamaan na isang tao, ha? Hindi, ako pinatatamaan ko lahat. Lahat. Lahat ng gumagawa. Lahat. Ang titigas ng mga mukha nyo para interesado kayo sa pan-tuition fee. Diba? Sasabihin mo, wag nang mag-enroll, yung pang-enroll, ipang business na lang. Ang dami nagsasabi niyan, brother. Hindi lang isang piraso nagsasabi niyan. Isa lang ang naputokan sa mukha. Pero ang dami nagsasabi niyan, brad. Ang daming nagsasabi niyan. Actually, sa mga ibang mga companies, minsan sa mga seminar nila, sinasabi nila. Oo, diba? Sinisira mo integrity ng mga maaayos na institusyon na pag nag-doktor ka, kailangan mo talaga ng diploma. Pag nag-abogado ka, putang ina mo, pwede ba naman doktor ka tapos wala kang diploma? Diskarte na lang? Tama. Albularyo labas mo dyan, gago! Nyo, tapal-tapal na lang ng dahon. Diskarte na lang tayo, Brad. Ang sakit ng sakit ng hita ko. Ano gagawin natin? Tapalan natin ng dahon. Appendicitis. Dilaan natin. Baka usog lang yan. Actually, hindi lang din diskarte minsan eh. Kumbaga meron ding konting, sa totoo lang ako, di ako naniniwala sa swerte at malas. Pero, sa totoo lang, yung mga talagang minsan nagpipik na mga yan, may, bukod sa diskarte at may ginawa yan, may konting luck din, bro eh. Meron ding konting push ng binigyan ka ng perfect time. Pag nag-align sa'yo, diba? Mga bro. opportunities. Pero naniniwala ako sa sinasabi sa internet. It's when preparation meets opportunity. Pag ready ka, tapos nagkaroon ng opportunity, magagrab yung opportunity. Pero kahit anong dating sa'yo ng opportunity, binobobohan mo, tinatangahan mo, kahit anong diskarte mo, wala kang papala sa buhay mo, Or katok ng katok sa'yo yung opportunity, hindi mo pinapansin. Hindi mo pinapansin. Diba? Nangyari yung brother. Nangyari yung... Actually, naniniwala ako sa sinasabi ni brother. Kasi, kumbaga, ito yan guys kung ikaw ay ready, ibibigay sa'yo. Pero kung hindi ka ready, kumbaga patulog-tulog ka lang dyan, no? Gusto mo maging negosyante. Pa-comment ka lang, pabash-bash ka lang. Pabash-bash ka lang, no? Kumbaga, nakikita mo lahat ng mali sa tao. Imbis na mag-aral ka, o hindi aral na sa school, ang sinasabi ko, kung wala kang pa-tuition, may ang dami libro. YouTube, andyan, libre na, paano maging businessman. Podcast mo. Di ba, libre. Yeah, andun Hindi mo naman pinababayaran to eh. Baka kumikita ka sa ads, pero hindi mo pinababayaran yung mismong information na nandun sa social media. Bro, as in, wala. Kumbaga, matuto ka na lang sa mga businessman na nagsasalita sa mga podcast, sa mga events sa international na mga businessman, or mga magazines na lang, di ba? Ang daming pwede. Kumbaga, ang ibig sabihin namin, kailangan ready ka. Yung opportunity dadating sa'yo, possible,
Pag hindi ka ready, masasayang lang. Pero kung ready ka, that's the only time na mag-a-align siya. Yung pinag-uusapan namin. Align, ready ka, binigay yung opportunity, tapos perfect timing, pak, bigla ka lang sasabog. Para siya, hindi naman niya na-expect na magbo-boom siya bigla sa social media, pero align siya, ready siya, equip siya, nung binigay sa kanya yung opportunity, pak, biglang nag-boom. So, pwede nyo rin yung i-apply sa mga negosyo, sa pagiging influencer. So, speaking of business, brother, masyado na mainit si brother. Medyo awatin natin ng konti. More on, bro, sa business, I know you're a successful businessman as well. Hindi naman. Pumapalpak din naman ako. Naman na negosyante, pumapalpak eh. So, ba, general principles tungkol sa hanap buhay Hindi ko tinatawag na business yung hanap buhay ko. Kasi nangyayari pagka tinatawag mong business, magiging businessman ka ngayon. Then taas ngayon ang tingin mo sa sarili mo. Ako diretso hanap buhay lang tawag ko. Hanap buhay lang. Kumbaga parang... Hindi ko tinitignan na parang, I'm a businessman. Ayoko nun eh. Bakit? Kasi as soon as mawala sa'yo humility, ang papalit dun arrogance. Syempre. At ang wakas ng... sabi ni Solomon ang wakas ng kapalaluan ay kahihiyan. Tignan mo yung mga nagyabang sa social media, mga businessmen sila. Multi-trillionaires sa mga hayop, mga nyo. Tignan mo ngayon, asan ngayon sila? Di ba? Nilalamon ng taong bayan ng mga hinindot. Ako guys, sa akin, simple, naghahanap buhay lang ako. Yun lang ang gusto ko sabihin, naghahanap buhay ako. Successful? Hindi ko alam. Basta masasabi ko, maraming beses akong pumapalpak. Bakit? Kasi gano'n naman talaga magaling na hanap na negosyante. Magaling kang pumalpak. Yeah. Ibig sabihin ng magaling pumalpak, yung palpak mo, sa dami ng palpak mo, sa dami ng kapalpakan mo, hindi sapat para ibagsak ka. Di ba? Gano'n yun. So, ibig sabihin, sa 10 ginawa mong desisyon, mga 7 dyan, sablay, yung 3, sapat ngayon para makaahong ka, para i-cover lahat ng sablay mo. Ayun. Yun. Tsaka yung Parang pitong sa trading mo, dami din. mong natutunan din. Diba? Parang sa trading din. Pumapalpak din naman eh. Tangina mo, lahat na lang ng tinrade mo mula nung pumasok ka hanggang umexit ka, panalo lahat. Huwag mo akong tarantaduhin. Huwag mo akong tarantaduhin. Tangina, nangyayari sa lahat ng trader yan. Nangyayari sa lahat ng trader yan na pagpasok mo, putang ina mo, lalong bumaba. Akala mo aangat na. Putang ina, wag ako. Wag ako. Matagal na ako dyan. Sa akin, simple konsepto. Pumapalpak ako at regular akong pumalpak. Pinagkaiba ko nga lang sa ibang mga nawawala yung mga negosyo nila, mga hanap buhay nila. Yung sa akin kasi, hindi sapat yung mga kapalpakan ko para ibagsak ako. Yun. Yes. Tama. Real talk lang tayo. Totohanan lang to. Totohanan lang. Tignan mo. Hindi naman ako kasi laki ng mga pinakamalalaking international brands pero tignan mo, Toys R Us, bumagsak. International yun. Yun ang pinagayahan siguro nung Toy Kingdom dito sa Pilipinas, sa Mega Mall. Diba? Toy Kingdom, marami ng branches yan eh. Hindi ko alam, baka ginaya nila sa Toys R Us yun kasi magkamukha yung sistema eh. Diba? Pero tignan mo, Toys R Us, bankrupt. Hindi ko naman sinasabi mas magaling ako kaysa dun. Pero I know adaptability. Marunong ako mag-adapt. Yeah. At marami rin naman akong palpak eh. Hindi nga lang sapat yung kapalpakan ko para, 'di ba, para bumagsak. Yes. Pero tungkol sa hanap buhay, ganun kasi simple sa akin ang konsepto. Kumbaga, ang point, brother, is talagang everyday nag-grow ka at laging walang perfect. Talagang kahit anong gawin mo, may palpak at palpak ka pa rin magagawa. Lagi. Kasi walang perfect lagi. eh. Hindi naman kasi ang kapalpakan yung binibilang sa iyo eh. Oo. 'Di ba? Hindi kapalpakan yung binibilang sa iyo, binibilang sa iyo success. And when I say success, getting yourself from point A to point B. Hindi yan yung parang delusion nila na pag sobrang dami mong pera, successful ka. Tama. Tangina. Brad, tangina, may ganun delusion ngayon sa social media. Para bang pag sobrang dami mong pera, successful ka. Gago ka, drug dealer, successful yun eh, no? Sa ganung definition mo, successful yun eh, di ba? Mga smugglers, mga ano tawag dito? Yung mga nasa, yung didipa-dipa dun sa mga, sa kongreso, na nilalamon lang yung pera ng taong bayan. Successful ang tingin nyo dun? Diretsahan lang tayo. Successful ang tingin nyo sa mga siraulong maraming pera? Kasi pinagbabasihan nila yung word na success sa dami ng pera eh. Usually yun ang mali eh. Pero madaming ibig sabihin ng success, guys. No? Yung iba kasi ang tingin, okay, bilyonary to, successful to. Merong baba muna tayo ng kaperasong tono. Merong Brad, merong weirdong notion sa mundo in general na pagka meron kang money, power, fame, successful ka na. Okay. Pero tignan mo mga politiko. Hindi mo alam kung gaano karaming dugo meron sa kamay niyan. Yep. Diba? Yung iba nga, nahuhuli pa sila eh. Nakukulong. Pero yung iba, dahil hindi sapat ang ebidensya, hindi nakukulong. Pero ginawa talaga nila yun.
We know each other. Diba? Nahirap kasi dito sa atin, bro, basta as long as may pera ka, pare. Ang bilis. Oo, brother. Diba? Tangina, Kumbaga, bilis talaga. ikaw ang nagdidikta ng batas. Sa totoo lang, bro. Totoo, diretso. Ayoko na masyadong magsalita, pero marami akong kilala. Mag-ano tayo, maglalim tayo ng kapiraso dyan. Di tayo na magpapangalan. Pero maglalim tayo ng kapiraso dyan. Yung mga mahihirap in general, brother, sinasabi nila unfair. Pero merong paraan para maging equitable eh. Para magkaroon ng equity. Umangat ka. Tama. Gusto mo maging patas para sa'yo? Umangat ka. Angat mo ang sarili mo. Correct. Palagay mo yung mga mayayaman, ganito, bla bla. Eh di po mabilang ka sa mga mayayaman. Free market naman tayo eh. Totoo. Malaya kang gawin ang gusto mo. Kung gusto mong yumaman, pwede. Kung gusto mong maghirap, pwede. Kumuha ka maraming babae. Kung ka ng gusto, damihan mo pa yung anak mo, sisi mo sa gobyerno. Diba? Ang talino mo eh. Diba? Oh. Pero kung gusto mong umangat, pwede rin naman. Huwag ka kasi pa-deliver ng ng sandok, diba? Shopee ka ng Shopee eh. yung motorcycle parts mo, alam mo namang hindi lalapat sa motor mo, pero iniisip mo, magaling yung mekaniko mo. Tangina mo, kailan ka huling nagpa-change oil ng motor? Pag ano na maganda. Simple konsepto eh, di ba? Kung gusto mo, okay, sige, sabihin mo na unfair ang mundo. Pumapabor ang mundo sa mga taong mayayaman. Granting for the sake of argument, ba't hindi ka nalang bumilang doon sa mga mayayaman? Pwede naman eh. Tama. Sisipagan mo lang, tatalinuhan mo lang. Huwag mo lang gastusin yung pera mo sa mga walang kapararakang poke ng poke maghapon magdamag. Diba? Gastusin mo lang yung pera mo sa mga pagkain, ilaw, tubig, bahay, pagkain ng anak mo, pag-aaral. Yun lang. Basic principles. Yeah. Hindi kailangan gastos. Ang gastos, wala ka kwenta-kwenta, walang kapararakang bagay. So speaking of yun nga, yung syempre meron tayong mga kababayan na medyo sagad din sa hirap. Sa tingin mo, ano yung magandang advice din sa kanila na gusto namin ding umangat eh. Pero di namin alam paano magsisimula. Ano bang dapat namin gawin? Alam yung literal na naman mga natin, alam mo, diretso alam natin. sagad talaga. Diretso, alam natin. Taki na inito sa tao yung brad. Alam mo naman ang paraan kung paano gagaling yung mga karamdaman mo, kumain ka ng gulay. Di ba? Alam mo naman ang paraan kung paano gaganda katawan mo mag-workout ka. Oo. Di ba? Alam mo rin naman ang paraan para yumaman Magtrabaho ka ng marami, kumita ka ng marami, huwag mong gastusin yung pera. Kasi sabihin mo, wala opportunity. Tangina mo, barker nga ako ng jeep Wala opportunity, construction worker nga ako magkano lang bayad sa akin, 250 sa maghapon. Bumaba pa nga ako Kasi 250 maghapon, halo ka semento, init. Yes. Pero pinili ko mag-aaral sa TESDA. Magkano bayad sa TESDA? 60 pesos, allowance, binibigyan ako. Ginagawa ko, isa ngayon sa umaga, isa sa hapon. Nag-aaral ako, libre lang yung pag-aaral. Yeah. Binibigyan pa ako allowance, 120. Ano ibig sabihin? From 250, bumaba pa nga ako Okay. Diba? Practical eh. Bakit practical? Kasi investment yung para sa sarili ko. Invest ka dito nag-i-invest ako sa utak ko di ba? Yes. Ay, tignan mo, pag ang ipinagpapalit mo, kapalit ng pera, lakas mo, mauubusan ka ng lakas paglipas ng panahon. But tumatanda tayo Totoo. Pero pag ipinagpapalit mo, kapalit ng pera, utak, tangina, padami lang ng padami, laman ng utak mo, padami din ng padami, laman ng bulsa mo. Totoo. Guys, in relation to sa sinasabi ni brother, ang point na nakuha ko kasi dito, ito, medyo i-catch nyo to na maigi, is, ang difference lang talaga natin sa mga milyonaryo, or mga talagang successful na tao na iniidolo nyo mayaman, may alam sila na hindi mo alam. Kagaya ng ginawa ni brother, nag-invest siya 60 pesos sa TESDA. Bakit? Gusto niyang punuin to ng kaalaman. Yung iba kasi sa atin, mas masarap, ako pa binayaran ng TESDA. Siya pa binayaran ng TESDA, di ba? Sige, tuloy. So ang matindi doon kasi, kung kayo gusto nyo talaga mas maging successful, okay, wala pa akong pera Pwede namang dahan-dahan, pero ang secret is ito. Si Henry C., mga Ayala at mga bilyonaryo na yan, kaya hindi pa natin naaabot yung level nila because hindi natin alam yung paano nila ginagawa o ano yung mga ginagawa nila. Pero, or kung interesado ba tayong umabot doon sa level nila o hindi. Kasi ako, personal, diretsahan ayoko Hindi na ako interesado. Bakit? Ang sarap ng buhay ng ayahay lang, brother. Yeah, yung ang sarap. Kumbaga, yung wala kang pakialam sa opinion ng kahit na sino sa paligid. Tignan mo, damit ko, ito lang din. And when I say ito, hindi ibig sabihin, ito hindi ko nilalaban. Hindi, ibig sabihin, puro itim lang yung damit ko.
Ang pantalon ko, isa lang, lawa suot. Ang sapatos ko, dalawa. Well, dalawa yung pantalon ko, isang slacks at saka ito. Tapos sa sapatos ko naman, dalawa din. Isang black shoes at saka ito. Yun lang din nakikita nila sa social media eh. Pinupulaan nga nila ako eh. Sa akin naman, simple naman kasi konsepto. Madali lang naman umusad eh. Ang mahirap, yung manatiling usad. Ayoko nang bumalik sa hirap. Ang sarap-sarap na ng buhay ko. Tsaka, guys, yan ang ano niya style niya. Mark Zuckerberg nga, sila Steve Jobs. Black t-shirt lang naman talaga yung mga sinusuot niyan. Kasi generally, karamihan ng mga taong, alam mo yun, matured enough na, wala na silang pakialam sa opinion ng iba. Yes. Diba? Tingnan mo, ikaw nga, wala ka na rin pakialam doon sa opinion ng mga basher mo na alam mo naman walang pambayad. Wala. Diba? Wala, pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Simple konsepto. Pag may pakialam ka pa sa opinion ng ibang tao, hindi ka pa masyadong busy. Yep. Totoo. Kaya guys, yung mga basher, kung ako sa inyo, mag-convert na lang kayo na supporters. Total, nandiyan na rin naman kayo di ba? Nagko-comment na rin lang naman kayo. Ka rin, pinapanood mo rin naman kami, and wala naman yung epekto sa amin. What if magtulungan na lang tayo? I-try nyo na lang i-catch yung mga positive or mga kaalaman sa sinasabi namin. I-try mong i-apply, no? Imbis na mag-spend ka ng time mag-bash at maghanap ng negative sa mga influencer, why not try mo mag-aral? What if yung mga panoodin mo sa TikTok is yung mga makakatulong sa'yo. Baka mamaya, isa ka na rin dito na nai-interview namin, nagsishare ka na rin ng buhay mo, o nagsishare ka na rin ng makakapag-inspire sa ibang tao. Kumbaga, magkaroon ka ng purpose. Gaya ng sinabi ni brother kanina, 60 lang, kakapiranggot lang yung life natin dito sa Earth. Di sana may kabuluhan na. Marami ka ng taong natulungan, diba? Kesa puros negatibo yung sinasabi mo. So, yun lang naman sa amin. Alam mo sa akin nga, brother, mas follower pa yung mga basher eh. Kaya sa mga fans, mas follower pa sila. Sinusundan nila lahat ng kilos. Tsaka active sila. Tsaka pupula sa'yo. Active mas commenter sila. pa nga sila eh. Yes. So hindi, wag na kayo mag-convert. Okay na yan, bash na lang kayo. Bash ka na lang kami. Okay lang. Kasi habang nagbabash kayo, habang comment kayo ng comment, umaangat yung mga videos. Yeah. Okay na yan. Good shit na yan. Malaki pa kinabang sa amin mga basher. So pwede, basher na lang kayo habang buhay. Kailangan namin kayo. Nakakatuwa lang din kasi minsan may mga nai-encounter ako na mga basher din sa totoong buhay. Kunyari, lalabas ako. Boss Marv, na rug pull ako sa isang project na mo. That was, I think, 2019, 2020. Naku nga ikaw kasi nagsisimula pa lang ako noon Siyempre, ako din naman na rug pulls. Pasensya ka na. Hindi, boss, basher mo ako noon pero ngayon, na ako. Follower mo na ako. Tapos, at the end of the day, magpapapicture pa rin. Nagpapapicture nga sila. Nagpapapicture pa rin. Wala pa ako na-chambahan na basher sa totoong buhay. Wala pa. Pero meron akong, kasi kilala ko mga basher ko When I say kilala, hindi ibig sabihin, alamin ko yung buhay nila. Hindi. Alam ko yung pangalan nila sa social media. Tapos, alam ko rin yung muka na ikakabit ko rin sa pangalan. So, kilala ko. Nakachamba na ako ng 3, brother. Tapos, lahat sila nagpa-picture sa akin. Tapos, lahat sila, ang sagot ko lang, di ba basher ka? Yung isa lang masabi sa akin, social media lang yan, sir. Totoo naman. Naalala ko yung mukha nila Totoo naman. Tangina, brother, yung dalawa parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya ina-expect, utak na, hindi niya ina-expect, alam ko yung mukha niya. Natatandaan mo siya. Natatandaan ko yung mga pinagsasabi nila, yung mga Andrew Tite, Andrew Tae. Naalala ko yung tsura nila kasi isa rin mukhang kuneho At the end of the day, wala papapicture pa rin naman sila. And guys, papapicture nga talaga yung 3. Again, tama yung sinabi ni Chai na at the end of the day, kayo mismo, wala. Ano rin naman mag-aano rin naman kayo. Kumbaga parang, ano yung sabi ko? Kalimutan ko. Yung sinabi mo last time, yung sa basher, di ba? Kumbaga at the end of the day, cut mo na lang, Jeep. At the end of the day, guys, kumbaga magpapapicture ka pa rin naman. Kumbaga, ang kunin mo na lang yung positive sa mga sinasabi. Pero again, kung gusto mo mag-bash, okay. Alam mo, tama ka ron, brother. Parang ano yun parang hipon. Makikahipon. Allergic ka. Hindi, paborito ko yun Paborito mo yun? Oo. Ayun, parang hipon. Hipon ginawa ng Diyos. Dalawang klaseng hipon Hindi, hibi lang isa. Kain ulo. Tapanulo, kain ano ba yan? Di ba, hipon. Hipon, ginawa ng Diyos yan di ba? So, hipon, masarap. Mahal ng kapiraso, lalo yung mga medyo malaki ng kapiraso. Ito sa hipon na ginawa ng Diyos, di ba masarap yung karne? Yung laman nun, masarap. Oo. Kinakain mo ba yung shell? Hindi. Edi ganun din. Sa atin, alam mo, lahat tayo, in general, may kanya-kanyang pangit sa atin. May kanya-kanyang mga bagay na hindi nakakain sa atin. Yeah. Hindi mapapakinabangan. Sa lahat ng tao, merong mga parte ng mga tao hindi talaga napapakinabangan. Putang ina itong mga basher na to, ang kinain sa hipon, shell.
Gusto mo yun? Tangina mo, kain ka ng kain ng ulo ng hipon. Oo, Natitinig ka pa, tapos magrereklamo ka. Natinig ka, nagreklamo ka, kinain mo kasi ulo eh. May katawan yun eh, di ba? May laman yun eh. Masarap yung laman, hindi yung ulo. Tama. Kaya nga tapon ulo, kain katawan eh. Yun yung lagi ko sinasabi. Panalo! Tangin yung tawa nila yung Marvin. Legit yung tawa. Ayoko na ng hipon. Hindi na ako Panalo! allergic na ako sa hipon. Allergic na sa hipon. Allergic na ako sa hipon. Dahil sa'yo. Ayoko na. Good shit. Brother, sorry. Okay. Baka mamaya kumain na ako ng masyadong time mo. Anyway, meron ka bang mga gustong i-promote or meron ka bang mga upcoming mga vlogs or something? Alam na wala ng mga followers ko yun. Oo. Pero hindi naman ako po-promote ng kahit na, alam mo, hindi ko kailangan ng pera nyo, okay lang ako sa sarili ko. Ayun. Yan ang Basta gusto ko lang maging mabuti lang ang Pilipinas, ganun. Wala nga ako kinikita rito eh. Well, kumita na ako $100. Oh, $100. Pwede na pang gas, no? Oh, hindi. Kumpara mo nun sa 100,000 ginastos ko rito. Hindi mo ako consider nakita yun. Tagal-tagal pa araw ay nito, Brad. Tagal-tagal pa araw ay nito. Ako, Yung $100 na yun, galing pa sa stars yun. Talaga? Oo, kasi hindi naman ako monetize sa Facebook eh. YouTube ko monetize. Kumita na ako $54. Mapipakita ko sa'yo. Hindi ko na withdraw kasi minimum to $100 din eh. Mag-content ka ba sa Wala, na to, hobby lang to, hobby. Syempre, di ba, kaysa naman ang gawin ko yung mga katulad ng mga sa social media, di ba, yayabang-yabang ako, sports car, di ba? Sports bike, mga mansyonin. Hindi na, okay lang sa akin yun. Gusto ko lang makatulong sa taong bayan. Mas prefer ko na makatulong sa taong bayan kaysa magyabang social media. Yung iba kasi, marketing strategy nila yung kailangan nila yun eh. Kailangan nila magyabang sa social media, di ba? Para, di ba, para bumili yung mga tao kung ano mo yung binibenta nila, para palabasing mayaman sila. Pero, tangina, hindi mo naman nakita sila Henry C. Lucio, nag-flex ng mga sports car nila. Tangina, di ba? They're matured enough. When you get to that level in life na wala ka nang kailangan sa mga tao, you get matured enough na hindi mo na kailangan mag-flex ng kahit na ano. Yes. Ando na ako ngayon doon sa level ng buhay ko na gusto ko namang makatulong sa kapwa-tao na ayokong ipamigay yung pera ko eh. Let's just put it that way. Barat ako. Ayoko ipamigay yung pera ko. Ang dahilan, kasi baka maubusan ako. Yes. Diba? Ang gusto ko, majority sa mga mayayaman, namimigay ng pera iba. Katulad nila Manny Pacquiao kasi overloaded na sila eh. Diba? Sobrang daming pera ng mga Pero isipin mo yung konsepto na, 'di ba? Hindi naman sobrang dami ng pera mo, hindi ka katulad ng kay Manny Pacquiao. So ngayon, meron ka namang overloading pagdating sa information, pagdating sa knowledge, pagdating sa wisdom. Yun naman yan yung gusto mong i-unload sa mga tao. Bigyan mo na ngayon. Pamimigay mo na. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig, sabi ni Kristo. Tama. So overloading na ngayon, ang dami ko natutunan tungkol sa buhay. Gusto ko na may pamahagi naman. Diba? Pakinabangan ninyo. Ito, libre. Ito, kunin mo, libre. Ang hirap kasi sa mga mahirap, gusto nyo kasi kunin yung pera eh. Diba? Gusto nyo kunin yung pera ng mayaman, pinaghirapan ng mayaman. Tingnan mo, pagka nakakain ka, gutom ka na naman, binigyan ka pera, ubus na naman. Tama. Diba? Hindi eh. Ang gusto nga kasing ibigay ng mga taong may pera, karunungan. Yes. Paano nila ginawa yung pera? Anong disiplinang ginamit nila? Ano mindset nila? Diba? Yun yung gusto nila, ipamudmud sa mga tao eh. Ang problema, ayaw nga ng mga tao ng ganun eh. Ang gusto nila, yung produkto na mismo, bigay mo sa amin yung pera mo. Hindi nga eh, binibigyan ka nga ng dani. Gusto mo makapunta sa pag-asenso, sa pag-alaman, yung sports car, flashy, bling-bling. Ito, papakita ko sa'yo paano. Yun, ngayon, bago ang project. Ngayon, baka nyo to. Supposed to be, dapat starting bukas to eh, kasi masyado maraming conflict eh. Babalik ako sa hirap, back to zero, wala akong dalang pera. Yung damit ko, yun lang din yun. Yung brief ko, isang sapatos, isang medyas, isang pantalon, isang brief, isang damit, tapos sa lakot. Yun na dala ko. Wala na iba. Baka siguro motor, ganun. Bala na. Exciting. Ayoko kasi mag-commute. Ano yun? Naka-ano ba yan? Naka-vlog? Document ko yan, Brad. Document ko yan. Tapos sila live ko pa yan. Isang buwan, brother! Isang buwan. Hindi lang isang araw, hindi lang isang linggo, isang buwan. Bababa ako squatters area, kakain ako ng pagpag. Grabe. Magtutulak ako ng kariton doon, ganun. Halo na semento. Bahala na! Bahala na! Guys, ito magsisilbing inspirasyon dito kasi mag-zero siya eh. Kumbaga, from sasabayan mo sila eh. Oh! Diba? Sasabayan mo sila. Tapos,
doon din guys mapapatunayan kung ano yung nandito. Kung paano niya kakayanin ulit na makabangon. Execution, brother. Tingnan mo, social media, ang dami nilang guru-guruan, galing-galingan, dunung-dunungan. Pero walang nagpapakita ko paano yung actual na execution. Ayan ang maganda. Ako, personal, papakita ko sa'yo mismo kung paano umusan mula sa pagiging wala. Aabangan ko yan, brother. Gusto ko yan. Malupit to, brother. Gusto ko yan. Bumisita ka sa amin sa Squammy. Gusto Huwag ka mo nga lang ako rin, magmamaganda gusto ng ko rin. kotse, di kasya yun doon. Motor ka na lang, ganun. Babike lang ako. Pwede. Presence mo lang, enough na, brother. Para maramdaman ko may suporta. Salamat, brother. Isang chat lang ako, bro. Andito lang. Salamat, brother. Anyway, bro, I appreciate you and I appreciate kung paano ka tumulong sa mga tao and of course, very real talk, no? Talagang galing sa experience yung mga sinabi mo and I'm sure marami ring na-inspire, no? Maraming magre-react, maraming na-inspire, maraming natuto and yun nga, very thankful ako, brother, na nag-spend ka na time. Alam kong wala ka pang tulog, guys. 2 hours pa lang tulog nito sa dami ng mga interview. Kaya ka nag-shades ako. Hindi yan pampakul. Hindi yan pampamoy ka. Hindi. Ano to? Para takpan ko yung lalim na mata ko. Ay, parehas tayo walang tulog ngayon. Okay lang yan, kaysa walang gising. Medyo sabaw-sabaw na nga ako ngayon, pero gusto Pagka namatay naman tayo, dire-diretsong tulog na yun, brad. Huwag natin Eternity madaliin. na yun, brother. Huwag natin madaliin. Oo, hindi. Hanggang mga 60, 70, 80. Mga 100 years old ka, diba? Pero, tingnan mo, isipin mo yung concept na you only get to live once. Isa lang ang buhay. Yeah. Diba? 60 years, ano yung gapirot na yun? Kumpara mo dun sa walang hanggang tulog ka na kasi patay ka na. Correct. Diba? Walang kwenta yung gapirot na 60. Sulitin mo tong buhay na to. Hindi ibig sabihin kailangan magkasakit ka. Tulad nung sinasabi ni Carl Vicente na ang mga mayaman di natutulog ng 8 hours. Oh, hindi. Hindi Ito, dagdag ko lang doon, brother. Bago mo end up yung conversation. Yes. Kasi may mga nagsasabi ng ganun eh. Para yumaman ka, kailangan di natutulog ng 8 hours. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. We get to live, di ba? Ang isang buong maghapon, 24 hours, di ba? Pwede mo katiin sa 3 tago 8 oras yan. O di yung isang 8 oras, itulog mo. Huwag mo na sabihin sa akin 16 hours, kulang pa sa'yo para maghanap buhay. Hindi ang usapan, babawasan mo tulog mo para yumaman ka. Yes. Ang usapan, anong ginagawa mo doon sa putang inang 16 hours? Yes. Nagising ka. Ano ba yan? Nagtatrabaho ka ba talaga o nag-ML ka lang? Ano ba yan? Nagtatrabaho ka ba talaga o kung ano-anong kaletse lang pinaggagawa mo, scroll ka lang, nanonood ka rito sa amin ni Marvin Pabis? Di ba? Simple ang konsepto. Kung gusto mo masenso, maghanap buhay ka tuloy-tuloy. Kumita ka ng marami, huwag mong gastos sa kaletsehan, ganun kasimple. Ako si Chester, siya si Marvin Pabis. Yun! Ang tindi ng ending. Guys, maraming salamat sa oras ninyo. Thank you, Brother Chai Chester. And kung meron kayong mga gustong mga katanungan dyan, i-comment nyo lang dyan. Try natin sagutin. But again, kita-kita tayo. Stay positive and God bless everyone.